Ang init. Sobrang init. Yeah, Grabe. Para akong bislag na natutuyo. I'm like a dried fish. Tuyo. Under the sun. Dried fish under the sun. yeah. Ang pogi ng aking kasama. Siyempre. So, pupunta kami sa Kamakura. So, ilang sakay sa Heading. Heading to Kamakura. Dalawang sakay ng train. Tapos, ganito kainit. Diba? Sosyalin. Natuwa naman ako dito sa kanilang sahig. Ayan. So, nakasakay pala kami sa train, guys. At yan nga yung kanilang sahig. Yung sahig ng kanilang train ay tabla. Ayan. Hindi ko alam kung lahat ng train ay ganyan ang sahig. Pero, kakaiba yung isang yan. Ayan. Ito yung itsura ng train. So, medyo maraming mga tao dito sa Kamakura. At syempre, ayan, lakaran na naman. 10 minutes daw mula dito sa train station papunta dun sa unang temple na gusto naming puntahan. At dahil nga sanay na ako sa mga lakaran, ayan, nakarating na kami dito nang hindi ko namamalayan kasi busy-busy yung aking mata sa pagtingin sa mga magagandang tanawin. Ayan, ito pala yung kanilang hugasan ng kamay. Ayan, so hugas muna tayo ng kamay bago tayo papasok sa temple dahil merong ibig sabihin sa kanila yung paghuhugas ng kamay. Tapos, eto naman, ayan, nag-ano na rin ako ng incense. Kasi ano daw to, pang taboy ng mga, alam nyo na. So, yun yung kanilang paniniwala. Ayan. So, first time ko ngang makarating dito sa temple na to. At sabi ni husband, isa daw to sa pinakamalaking Buddha statue noon. Pero ngayon kasi, meron na silang bago na pinakamalaki. So, yun nga yung nandoon sa lugar namin. Ayan. So, syempre, picture. Hindi pa picture, pa video-video muna kami ni husband for memories. Kasi hindi ko alam kung kailan kami makakabalik ulit dito. Meron palang loob or pwede kang pumasok sa loob nung pinakang statue. Magbabayad ka nga lang ng entrance fee. Siguro mga 100 yen. So, dyan nga tayo papasok sa maliit na entrance. Yan. At medyo congested nga. Parang pang isang tao lang yung daanan niya, no? Yan. Pero kailangan nating tingnan. Curious akong malaman kung ano nga ba yung nasa loob ng statue. Yan. Parang happy si kuya. Mukhang maganda yung loob. Ayan nga, eto na. Medyo madilim. Tapos, may paakyat pala siya. So, kailangan pang Disney princess yung akyat mo para hindi ka palaglag. Ayan. Meron palang liwanag na nanggagaling doon sa pinakang bintana. Tapos guys, ayan, ito pala yung loob niya. Hindi pala mainit sa loob. May aircon. So, mas mainit pa dun sa labas. At syempre, sandaling oras lang kami nagstay dahil marami pang gustong pumasok. Ayan. Nagstay nga muna pala kami ng sandaling oras dito sa rest area. Tapos, ito pala yung likod ng Buddha. Ayan siya. So, after nyan, ayan, papunta naman kami dun sa isa pang temple na gusto nga rin namin puntahan. So, medyo magkalapit lang din sila. Pero, kailangan mo ding lakarin. Siguro mga 5 minutes. Bago nga kami nagpunta dun sa isa pang temple, ay nadaanan namin itong restaurant na to. At sabi ni husband, famous nga daw yung pagkain na siniserve nila dito. So, hindi ko alam, or nakalimutan ko na kung anong tawag nila sa Japanese. Pero, ano siya, fresh siya na dulong. Yung maliliit na isda, as in fresh. Pero grabe guys, sobrang sarap at hindi siya malansa. Alam nyo yun, hindi ko alam kung anong ginawa nila para hindi siya maglasang malansa. Pero grabe, sobrang sarap at talagang pag pumunta kayo dito sa Kamakura, itry nyo itong pagkain na to. Ayan. At may mga kasama din pala yung mga side dishes. Tapos meron siyang way kung paano siya kainin. So, i-explain naman noong pinakang nagluto or yung may-ari nung restaurant kung paano nga siya kainin. So, ayan guys, eto din talaga yung isa sa mga pinapakaabang-abangan ko kapag ka nagta-travel, yung makakain ng local food nung lugar na yon.